Kung isa ka pong XRP holder o interesado sa cryptocurrency, siguradong napansin mo ang biglaang pagtaas ng presyo ng XRP. Habang ang iba pang mga major cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay bahagyang tumaas lamang. Namamayagpag po sa XRP bilang isa sa mga pinakamalaking paggalaw sa market. Pero bakit nga ba ganito kalakas ang pag-angat ng presyo ng XRP ngayon? Ano po ang dahilan sa likod ng bullish momentum na ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, matapos po ang ilang araw ng sideways movement o yung halos walang malaking pagbabago sa presyo, biglang nagkaroon po ng malakas na pag-angat itong si XRP. Mula po sa $2.42, umabot ito sa intraday high na $2.76 na may 14% na pagtaas. Samantalang si Bitcoin at Ethereum ay halos 1% lang ang tinaas at si Solana naman ay 4%. Ang ibang altcoins tulad po ni BNB at Tron ay hindi pa nga tumaas at nasa red pa rin. Kung titingnan natin ang performance ng XRP kumpara sa ibang top-ranking crypto assets, malinaw na ito ang nangingibabaw sa kasalukuyang market. Pero bakit? Yan po yung tanong rito. Bakit? Ano po ang nagpapagalaw sa presyo ng XRP? Kaya, ayan, meron po tayong dalawang pangunahing dahilan rito. Ayan. Ang unang dahilan ay ang opisyal na pagkilala po ng US Securities and Exchange Commission or SEC sa 19B-4 filing ng Grayscale para sa isang XRP Exchange Traded Fund or XRP ETF. Sa madaling salita ay kinumpirma po ng SEC na pag-aaralan po nila ang proposal na ito. Hindi pa ito nangangahulugang aprobado na ang XRP ETF, pero ang mismong pagkilala rito ay isang malaking hakbang patungo sa posibleng approval. Ngayon bakit po ito mahalaga? Yan, simple lamang po ang dahilan. Ang pagkakaroon po kasi ng XRP ETF ay maaaring magdala ng mas maraming institutional investors na siyang magpapataas ng demand para kay XRP. Kung maraming mag-i-invest mula sa traditional finance sector ang papasok po kay XRP sa pamamagitan po ng ETF, tiyak na mas tataas pa ang presyo nito. Sa nakaraan ay madalas po na tinatanggihan ng SEC ang mga altcoin ETF applications tulad po ng sa kaso ni Solana. Ngunit sa ilalim po ng bagong pamunuan ni Acting Chairman Mark Ojeda, mas nagiging bukas na po ang ahensya sa crypto-related initiatives. Ito po ang dahilan kung bakit lalo pang na-excite ang XRP community. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang dahilan ng pag-pump ni XRP. Yan, ang pangalawang dahilan ay ang malakas na espekulasyon na maaari pong umatras na ang SEC sa kanilang matagal ng kaso laban kay XRP, laban po kay Ripple. Ayan, 4 na taon na pong nakikipaglaban ang Ripple sa SEC. At kung sakaling matapos na ang kasong ito, malaki po ang magiging epekto nito sa presyo ng XRP. Ayon po sa Bloomberg analyst, nung una ay binigyan lang nila ng 65% chance ang posibilidad na maaprubahan ang XRP ETF dahil hindi po kinikilala ng SEC ang XRP bilang isang commodity, kaya't konektado ito sa Ripple lawsuit. Ngunit ngayon, dahil po sa latest developments, mas lalo pang lumakas ang tsansa ng approval. Para sa XRP community, ang pagkilala po ng SEC sa XRP ETF ay maaaring isang sinyales na papalapit na ang settlement o pagtigil ng kaso laban kay Ripple. At kung mangyari ito, maaaring makita po natin ang isa pang major price rally kay XRP. Ngayon ay may iba pa bang rason para sa pag-angat ni XRP? Yan, bukod po sa regulatory developments ay may isa pang magandang balita para kay XRP. Kamakailan lamang ay in-announce po ng Ripple ang kanilang bagong partnership sa pinakamalaking crypto exchanger na sa bansang Portugal. Ang ganitong klase po ng partnership ay nagpapakita po ng lumalawak na adoption ni XRP bilang isang functional cryptocurrency. Hindi lang yan,
Nitong nakarang linggo ay pinalawak din ng Japan's SBI Remit ang kanilang international remittance service sa tulong po ng SBI Shinsei Bank. Alam naman natin na ginagamit po ng SBI Remit sa XRP para po sa ilang cross-border payments. Kaya't malaki po ang epekto nito sa investor confidence. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado rito kay XRP. Yan, ang mga pangyayaring ito ay isa po itong magandang sinyales. Una, kung may hawak ka pong XRP or isa kang XRP holder, malamang ang nakita mo na pagtaas ng value ng malamang ay nakita mo na tumaas ang value ng iyong holdings. Ngunit tandaan, kahit bullish po ang sentiment ngayon, laging may volatility sa crypto market. Pangalawa, kung interesado ka pong pumasok or mag-invest dito kay XRP ngayon, ito po ay isang magandang pagkakataon upang pag-aralan ang market movement. Dito po sa Pinas, maraming gumagamit ng XRP sa remittances at international transactions. Kaya't ang pagtaas po ng value nito ay maaring may positibong epekto sa ating ekonomiya, lalo na sa mga OFWs na gumagamit ng XRP para magpadala ng pera sa kanilang pamilya. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, ang mga developments na ito ay nagpapakita ng patuloy na paglakas ng adoption kay XRP sa mainstream financial system. Ang potential approval po ng XRP ETF at ang posibleng pagtatapos ng Ripple lawsuit ay maaaring magdala ng mas matatag na presyo para kay XRP sa hinaharap. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pagiging maingat. Kahit na bullish po ang market ngayon, laging may risk sa crypto trading. Siguro din na alam mo ang iyong risk tolerance at gumamit po ng tamang trading strategy bago pumasok sa anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.